At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Faraon, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, bayahan mo ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. At sinabi ni Faraon, Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ng kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ang Israelo? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutan yumaon ang Israel. at kanilang sinabi, Ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin, pahintulutan mo na kaming maglakbay na 3 araw sa ilang, at maghain sa Panginoon namin Diyos. At makahulugan kami ng salot at tabak. At sinabi sa kanila ng hari sa Ehipto, Bakit kinakalagan ninyo, Moises at Aaron, ang bayan sa kanilang mga gawain? Pumaroon kayo sa mga atan sa inyo. at sinabi ni Faraon, Narito, ang mga tao sa lupain ay marami na ngayon, at inyong pinapagpapahina sila sa mga atam sa kanila. at ng araw rin yaon ay nagutos si Faraon sa mga tagapagpaatag sa bayan at sa kanilang mga puno, na sinasabi, Huwag na ninyong bibigyan ng bayan ng dayami sa paggawa ng laryo, na gaya ng dati, sila ang pumaroon at magtipon ng dayami sa ganang kanilang sarili. At ang bilang ng mga laryo na kanilang ginagawang dati ay siya rin ninyong iaatan sa kanila. Wala kayong babawasin, sapagkat sila ay mga pagayunayon, kaya't sila ay dumadaing na nagsasabi, Bayahan mo kaming yumaon at maghain sa aming Diyos. Pabigitin ninyo ang gawain ng mga lalaki upang kanilang pagpagulan at huwag nilang pakitunguhan ang mga kabulaan ng salita. at ang mga tagapagpaatag sa bayan ay nagsilabas, at kanilang sinalita sa bayan, na sinasabi, Ganito ang sabi ni Faraon, hindi ko kayo bibigyan ng dayami. Yumaon kayo ng inyong sarili. Kumuha kayo ng dayami kung saan kayo makakakuha, sapagkat walang babawasin kaunti man sa inyong gawain. Kaya't ang bayan ay nangalat sa buong lupain ng Ehipto, na humahanap ng pinagputulan ng trigo na panghalili sa dayami. At hinihigpitan sila ng mga tagapagpaatag, na sinasabi, Tapusin ninyo ang inyong managawa, ang inyong gawain sa araw-araw, na gaya na mayroong kayong dayami. at ang mga pinuno sa mga anak ni Israel na ipinaglalagay sa kanila ng mga tagapagpaatag ni Faraon, ay nangapalo, at sa kanila'y sinabi, Bakit hindi ninyo tinapos ang inyong gawain kahapon at ngayon sa paggawa ng laryo na gaya ng dati? Nang magkagayoy ang mga pinuno sa mga anak ni Israel ay naparoon at dumaing kay Faraon, na nagsasabi, Bakit mo ginaganyan ang iyong manalipin? Walang anumang dayami na ibinibigay sa iyong manalipin at kanilang sinasabi sa amin, Gumawa kayo ng laryo at narito, ang iyong manalipin ay nandapapalo, ngunit ang sala ay nasa iyong sariling bayan. Datapwat kanyang sinabi, Kayo'y mga pagayunayon, kayo'y mga pagayunayon, kaya't inyong sinasabi, Iyan mo kaming yumaon at maghain sa Panginoon. Kayo may yumaon na yun at gumawa, sapagkat walang anumang day aming ibibigay sa inyo, at gayon na inyong ibibigay ang bilang ng mga laryo. at nakita ng mga pinuno ng mga anak ni Israel, na sila'y nasa masamang kalagayan, nang sabihin, walang mababawas na anuman sa inyong mga laryo sa inyong gawain sa araw-araw. At kanilang nasalubong si Moises at si Aaron na nagsitayo sa daan, pagkapanggaling kay Faraon. At sinabi nila sa kanila, Kayo naway tumhan ng Panginoon at hatulan, sapagkat ang aming katayuan ay ginawa mong nakamumuhi sa mga mata ni Faraon at sa mga mata ng kanyang mga lingkod na naglagay ng tabak sa kanilang kamay upang kami ay patayin. at si Moises ay bumalik sa Panginoon, at nagsabi, Panginoon, bakit mo ginawa ng kasamaan ang bayang ito? Bakit mo sinugo ako? Sapagkat mula nang ako'y pumaroon kay Faraon na magsalita sa iyong pangalan, ay kanyang ginawa ng kasamaan ang bayang ito, at ni hindi mo man iniligtas ang iyong bayan.